Alam mo bang Latafa Najdiya ang pinakaunang Middle Eastern perfume ko? Ito rin ang dahilan kung bakit ako mas lalong nahumaling sa mga pabango. Makompliment ka ba naman ng mga tao, mga kakilala at mga hindi kakilala, mga lalaki at mga babae? Several bottles na ang naubos ko for personal consumption. Hindi ako nagsisisi at hindi ako magsasawa. Kamusta mga brad? It's me Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. At sa video na to pag-uusapan natin ang pinakaunang Middle Eastern perfume ko, Latafa Najdiya. Sa mga hindi nakakaalam, may sudden boom, may sudden rise sa mga Middle Eastern perfumes in recent years. Way back 2018, 2019, mga Middle Eastern perfumes, mga fragrance lang ang nakakaalam niyan. Ang hirap nga magpaliwanag dati kapag may nagtatanong, peke ba yan? Hindi peke ang Middle Eastern perfumes. Ngayon, mas maraming tao na ang well-versed dito. Mas alam na siya ng mga tao. Available na rin kasi sa malls. Kaso, ginto. Sa opening, bright, fresh, and sweet. Perfect mix ng lemon, apple, at cinnamon. May pagka-bubblegummy. Habang nagsisettle, lalabas yung watery freshness at herbal feel galing sa rosemary at lavender. Sa dry down, warm, woody, at musky blend. Musk, amber, sandalwood, cedar, at tobacco. May sweetness pero masculine. Nasabi ko bang bubblegummy siya? Kaamoy ng Hawas at Invictus. Para sa akin, ito yung fresher version ng Invictus. Para sa akin, ito yung less sweet, less intense version ng Hawas. Fresco, sporty, at ang lakas makabagets. Ang energetic ng feels. May sweetness pero balance ng green notes, kaya swabbing, sweet, and fresh. Yung tobacco at wood sa base notes, nag-add ng mature masculine feels. Ang sarap ng scent profile niya sa weather ng Pilipinas. Sangkatutak na compliments ang natanggap ko dito. Kung nakasubscribe kayo sa YouTube channel namin, alam nyo na ito ang pinakaunang pabango na ginawan ko ng review, 2021. Yung tungkol sa compliments, iba-iba. May mga nagtanong sa akin kung Eros ang gamit ko. Kahit ito yung suot ko nun. Which is a huge compliment kasi Eros yun, boy. May mga nagtanong na rin sa akin kung worth 5K ba yung suot kong pabango. May isang video ako ng street battle, yung Ultra Male versus Eros. Medyo nakakagulat dahil may isang group doon, mas nagustuhan nila yung suot kong pabango. Eto. Panoorin nyo yung video, nandito sa TikTok, meron din sa YT. Type nyo lang hashtag Pinoy Fragrance Battle. Ang daming compliments at hindi ako nagyayabang. Hindi ko naman to pinagyayabang kasi ang mura lang niya. Hindi ko rin siya ginigate-tip, kaya nga ako gumagawa ng video para ma-share ko sa inyo. Ang dami kong kwentong Najdiya, pero yung iba, hindi ko na pwedeng ikwento. Taba, tulog ka na. Longevity, 8 hours sa skin, sa damit mas matagal. Projection, very good. Sillage, strong. May naiiwan at naglilinger talaga na halimuyak. Ilang compliments na ang na-receive ko dahil sa sillage na yan. Yung sinasabi kong video, yung isang group ng mga babae na mas pinili ito over Ultra Male at Eros. Ang nangyari kasi nun, dumaan ako after ko silang interviewin. Tapos bumalik lang ako. Pagbalik ko, sabi nila, ano yung suot mo? Mas gusto namin yun. Nung dumaan daw kasi ako, naiwan yung amoy. When and where to use, anytime, anywhere, mag-overspray ka. Pag may nagalit, sabihin mo ako nagsabi. Age suitability, teenagers, pataas. Kahit 40s or 50s kung gusto mo ng modern saka sporty, pwede. Najdiya in Arabic means full of hope or optimism. Na-uplift niya yung mood ko every time na naamoy ko siya, which makes me optimistic every time na suot ko siya. So, ang ganda ng name, no? Bagay. Ang dami ko nang sinabing maganda kay Najdiya. Kung di ka pa bilib, bahala ka sa buhay mo. Joke lang, very subjective naman kasi talaga ang sense of smell. May kasama nga rin pala siyang body spray sa box. Kung nagamit mo na ang Najdiya at parang bitin ka, gusto mo ng better option, subukan mo to. Rasasi Hawas.